Lumabas na ang leak panels para sa Chapter 116 ng Record of Ragnarok, at siguradong mabibigla kayo sa mga kaganapan. Sa simula ng laban, si Odin ang nangingibabaw, pero ngayon, tila nagbago na ang ihip ng hangin. Dahil si Sakete Kintoki, siya na ang bumabawi, at hindi lang basta bumabawi, tinamaan na niya mismo si Odin. Pero teka, dito na papasok ang mas nakakagulat na twist. Paano nagawa ni Kintoki iyon, kung ginamit niya mismo ang divine weapon ni Odin? Kasabay pa nito, sumiklab ang isang hindi inaasahang sagupaan, Nostradamus versus Adamas at Beelzebub. At sa gitna ng lahat, may isang maitim at misteryosong presensya sa likuran ni Nostradamus na siyang malinaw na nararamdaman ni Beelzebub. Ano nga ba ang tunay na nangyayari? Ano ang lihim sa likod ng kapangyarihang iyon? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Sa mga kumakalat na spoiler leaks, isang eksena ang agad sumabog sa komunidad, hindi lang dahil sa aksyon, kundi dahil sa bigat ng implikasyon nito sa laban. Sa umpisa pa lang, ramdam na ang pagbabago ng ihip ng hangin. Nagulantang ang kampo ng mga tao, lalo na ang mga kaibigan ni Raiden Tamimon, nang biglang magsumustan si Sakete Kintoki. Hindi ito simpleng poster lang, isa itong deklarasyon. Isang pahiwatig na ang laban ay papasok na sa isang antas na hindi na basta lakas lang ang usapan, kundi disiplina, timing, at kontrol ng katawan. Maging si Shiva, na kilala sa kanyang pagiging battle-hungry, ay napangiti at na-excite. Bilang God of Destruction, agad niyang nabasa ang sitwasyon, ito ang laban na gusto niyang makita. Para sa kanya, ang sumo stance ni Kintoki ay hindi depensa, ito ay isang hamon. Samantala, si Buddha ay tahimik lang, ngunit may kakaibang ngiti. Isang ngiting puno ng kumpiyansa. Hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa katiyakan. Kilala niya si Kintoki. Hindi lang bilang mandirigma, kundi bilang kaibigan. 79 na beses na silang nagbanggaan. At sa bawat laban na iyon, natutunan ni Buddha ang isang bagay, kapag ganito ang ngiti ni Kintoki, may mangyayari. At ang ibig sabihin nito, may kalalagyan si Odin. Hindi lang iyon. Maging ang 4 Heavenly Kings, kasama si Minamoto, ay hindi na maitago ang saya. Nakikita nila ngayon ang tunay na Kintoki, hindi ang walang disiplinang mandirigma, kundi ang halimaw sa laban na hindi kailanman umatras kapag seryoso na. Habang nakaposisyon sa kanyang sumo stance, hindi si Kintoki ang unang umatake. Isa itong napakahalagang detalye. Sa larangan ng labanan mga Koops, ang paghihintay sa kalaban ng umatake ay tanda ng absolute confidence. Hindi ito pagiging passive, ito ay control. Ibig sabihin, kampante si Kintoki na kaya niyang tanggapin at i-redirect ang kahit anong ibigay na atake sa kanya. At doon nga pumasok si Odin. Pinuno niya ng cursed hymns ang kanyang divine spear na Gungnir, pinapalakas ito hanggang sa puntong sapat na para tapusin ang laban sa isang iglap. Sa paghagis niya nito, malinaw ang intensyon, one hit kill. Ngunit, hindi gumalaw si Kintoki. Hindi siya umiwas. Hindi siya umatras. Sa halip, hinarap niya ito. Sa eksaktong sandali ng impact, nahawakan niya ang Gungnir gamit ang dalawang kamay. Sumabog ang sigawan sa arena. Parehong gods at humans ay napatayo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi nila maipaliwanag ang nasaksihan nila. Ang Gungnir mga Koops ay hindi ordinaryong sandata. Sa context ng laban, ito ay isang absolute hit weapon, isang sandatang hindi dapat nahaharang. Ang ginawa ni Kintoki ay hindi lang depensa, ito ay paglabag sa konsepto ng sandata mismo. Patuloy na umatras ang katawan ni Kintoki dahil sa puwersa ng spear, ngunit hindi ito bumigay. Sa halip, ginamit niya ang buong katawan niya, mula paa hanggang balikat, para i-absorb at i-redirect ang momentum. At doon nagsimulang maramdaman ni Odin ang kakaiba. Unti-unting bumababa ang direksyon ng Gungnir. Hanggang sa ihinampas ito ni Kintoki sa sahig, tuluyang pinahinto ang atake. Natahimik ang lahat, maging ang mga Diyos, lalo na si Persetti, ay hindi makapaniwala. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang tao ang nakapagpatigil sa isang banal na sibat gamit lamang ang purong lakas ng kanyang katawan. Walang teknik, walang magic, lakas lang. Sumabog ang sigawan ng mga tao. Kahit si Shiva, na sanay sa mga imposible, ay napangiti ng todo. Ito ang klase ng laban na nagbibigay saya sa kanya. Ngunit hindi pa tapos. Tinangka ni Odin na tawagin pabalik ang kanyang sandata. At dito pumasok ang pinakadelikadong desisyon ni Kintoki. Sa halip na pakawalan, hinigpitin niya ang hawak. Makikita ang Gungnir na pilit kumakawala, parang may sariling buhay, hinahatak pabalik ng kapangyarihan ng Diyos nito.
Ngunit si Kintoki, ngumiti. Isang ngiting parang may naisip na kabaliwan. Bigla siyang bumuwelo paatras at buong lakas niyang inihagis ang Gungnir pabalik kay Oden. Agad naglabas si Oden ng multiple barriers, layer upon layer ng depensa. Alam niyang hindi niya makokontrol ang spear sa bilis nito. Ngunit huli na. Isa-isang nabasag ang mga barrier, parang papel na pinunit. Dito lumabas ang pinakamalupit na konsepto. Ang tanging makakasira sa divine defense ni Oden, ay ang sarili niyang divine weapon. Ibig sabihin, ang lakas ng Gungnir ay hindi lang para umatake, ito rin ang susi para sirain ang kahit anong depensa na gawa ng parehong kapangyarihan. At sa paggamit nito laban sa kanya, ginamit ni Kintoki ang sistema ni Oden, laban sa kanya mismo. Isang perpektong halimbawa ng battle IQ. Hindi nagtagal, tumama ang Gungnir. Diretso sa katawan ni Oden. Tumahimik ang buong arena. Walang sumigaw. Walang gumalaw. Dahil sa harap nila, isang Diyos ang tinamaan, ng sarili niyang sandata. At sa gitna ng katahimikan, nakabaon ang Gungnir sa katawan ni Oden. At doon mo marirealize, hindi lang malakas si Kintoki. Mapanganib siyang mag-isip, ngunit, hindi pa dito nagtatapos ang spoiler mga kops. Habang abala ang lahat sa laban, may isa pang eksenang tahimik na nagbabadya ng mas malalim na panganib. Makikita natin si Nostradamus, lumalabas mula sa isang silid. Tahimik, walang ingay, ngunit bawat hakbang niya, may dalang kakaibang bigat. At sa isang hindi inaasahang sandali, nakasalubong niya sina Adamas, at Beelzebub. Isang aksidenteng pagtatagpo, na agad naging isang tensyonadong banggaan. Sa mismong sandaling makilala nila kung sino ang nasa harapan nila, nagbago ang atmosfera. Biglang kumulo ang hangin. At walang pag-aatubili, sinunggaban ni Adamas si Nostradamus. Kinuwiliuhan niya ito at itinaas, na parang walang timbang. Isang malinaw na provokasyon. Isang babala. Ngunit, hindi gumalaw si Nostradamus. Hindi siya lumaban. Hindi siya nagpumiglas. Sa halip na natili lang siya, at tumingin. At doon nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Sa likuran niya, may kung anong unti-unting lumilitaw. Hindi ito basta presensya. Hindi ito simpleng aura. Ito ay, isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang bagay na, nakakikilabot. At sa unang pagkakataon, nakita natin ang katahimikan mula kina Beelzebub at Adamas. Dahil nakita nila ito, naramdaman nila ito, at kahit sila, ay hindi agad nakapag-react. Parang may bumigat sa hangin. Parang may nagbabantang sumire sa balanse ng lahat. At doon nagtapos ang eksena, na may isang tanong na naiwan sa isipan ng lahat. Ano nga ba ang tunay na nakatago sa likod ni Nostradamus? At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina